Ko na ano, gawing mabilis 'to, pero gusto ko kasing maunawaan 'to ng mga kapatid natin kasi, ah, nakukuha na natin yung ano, yung karunungan, na may ama at merong anak. So, yung nagiging magulo na lang sa atin na meron pang nakapagsasabi sa atin na Diyos anak. So, yun yung linawin natin mamaya. Tsaka parang sinabi ni Yahushua na, "Di ba't kayo'y mga Diyos din?" Sinabi niya rin din yun sa mga ano, sa mga Pharisees. Kasi according sa kasulatan, gano'n nga yung nakalagay doon, mga kapatid 'no. So i-aano natin yun, hihimayin natin bakit gano'n at gano'n yung pagkatapos. So first of all, sa 22, yako'y kapistahan ng pagtatalaga sa Jerusalem nooy tag-inaw at nagdadala si Yahushua sa templo sa portiko sa Solomon. Ah, just to give us a context mga kapatid 'no, ah, sa 7 na ano natin, na feast natin, walang tatapat dun sa tag-inaw. So, ibig sabihin hindi yan feast na itinalaga ng Diyos. Ito ay kapistahan ng pagtatalaga ng templo. Ibig sabihin, parang ganito 'no, for example, 'di ba pista ng ano, pista ng sa'min may pista din sa'min, 'no, araw ng ano, araw ng Bacoor. Sabihin 'pag araw ng Bacoor, iyon yung araw na itinalaga yung Bacoor as city, gano'n. So, dito, yung Jerusalem, yung templo sa Jerusalem parang nagsisilbi yung ano, anniversary. Sabihin anibersaryo kung kailan naitatag yung Jerusalem, yung ano, yung templo sa Jerusalem mga kapatid. Kasi nung sila ay 'di ba galing sila ng Ehipto, sila ay naglakbay ng 40 years at ilang pang taon nung sinakop nila yung Kanaan. Kaya sila nandiyan ngayon sa lugar ng Kanaan at, dun palang ginawa yung templo, sa Kanaan. Pero dun sa ano, sa ano, sa ilang ay mga tabernakulo lamang yung kanilang, ginawa. Para puwedeng ilipat ng ilipat kasi naglalakbay nga sila walang permanente, mga kapatid. At nakita din natin yung bang pagtatalaga na 'yan, na kapistahan na 'yan is pagtatalaga ng templo, una o ikalawa? Ikalawa, ikalawang templo kasi unang templo nasira sa panahon ni nino? Daniel. Pinakita kay Ezekiel kung paano sirain, vision, kay Daniel na pangyari. At, naabutan din ni Daniel si Cyrus na kung saan doon naman ni-rebuild yung temple, 'yan. So, kailan ba yung tag-ginaw? Yung tag-ginaw natin mga kapatid ay December, January, tsaka February. 'Yan yung tag-ginaw. So, yung ano natin, yung tag-sibol, kailan yung tag-sibol? Kung February yung tag-ginaw, yung pagtatapos nun, yung tag-sibol ay March, April, tsaka May. Yung tag-araw, alin, 'di ba? Ano, 4 seasons na kasi yan, Tag-sibol, tag-araw ba yung tawag dun, 'di ba? Ayan. Yung taglagas, yun na yung September, October, tsaka November, yung taglagas. Ayan 'no. Kaya nga yung mga kapistahan natin kunyari yung kapistahan natin ng, ah, tawag dun, trumpet, tatlo kasi yung matitira na lang, trumpet, Day of Atonement, tsaka yung ano, yung Feast of Tabernacles. Yung tatlong yan papatak yan ng taglagas o fall, September, October. So wala tayong feast ng ano, ng taglamig o winter. Pero ito kasi naitalaga yung templo winter. Kaya kaya yung ano nila, yung kapistahan ng pagtatalaga ay winter, yan. Idea lang po yun, para lang sa konteksto mga kapatid. Kasi baka kasi inisip kanina na yung tinutukoy ditong feast
is yung feast ng Panginoon, hindi yan feast ng Panginoon. Feast yan ng pagtatalaga sa templo. So hindi naman yun ano eh, hindi naman yun tawag dun, hindi naman yun ginawang mali ng ating Panginoong Yahushua. Kasi pwede naman niya sabihin, tradisyon yun ng tao eh. O yan, tradisyon nyo yan eh. Hindi naman yan sinabi ng Diyos na i-celebrate niyo yan, no? Pero bakit nila sineselebrate? Kung talagang against dyan si Yahushua, di sana hindi siya nandyan sa templo nung panahon na yan. At sana sinuway niyo yung mga taga-templo. Bakit yun yung ginagawa? Dahil hindi naman mali na mag-celebrate ng mga anniversary. Hindi naman mali. At yan naman ay para sa kapurihan din ng ating Panginoon, ng ating Diyos. So yan, nakita din natin na dito na ano natin no, na, na nakita natin yung yung mga Pharisees, mga Hudyo, sila ay ah sinu, ah, sinaway ng ating Panginoon. I-rebuke sila dahil sinasabi niya na hindi sila parte ng mga tupa niya. Kasi yung mga tupa daw niya ay sumusunod sa kanya. Nakikinig sa kanyang salita at sumusunod sa kanya. At dito makikita din natin, no? Ito yung medyo talagang mahirap sa iba na intindihin. Kasi dito sa 30, sinasabi dito, ako at ang Ama ay iisa. Dito na yung tinatawag natin na oneness. Diyan na nagkakaroon ng ah, confusion. Sabihin na nalito-lito na. Kasi kung dito mo lang, kung hanggang diyan ka lang babasahin mo, tapos i-share mo na yan John 10:30, oneness talaga yan. Ako at ang Ama ay isa. Pero sa paanong paraan ba sila isa? As in, isa ba na talagang ang Ama ay nagkatawang tao, tapos nung tao siya, naging si Yahushua siya, tapos pagbalik niya, siya ulit ang Ama. Ganun ba yun? O may iba pang paraan ng pagiging isa? Kasi kung titingnan natin dito, mga kapatid, no, kung babasahin natin dito, malalaman natin kung sa paano paraan sila naging isa. Sabi niya sa 26, ayan, datapwat hindi kayo nakikisampalataya sapagkat hindi kayo ang aking mga tupa. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. So dito ang nakikita natin, si Yahushua ay isang pastol. Pastol siya. Kasi nga, meron siyang mga tupa na inaalagaan at sumusunod daw sa kanya yung mga tupang yun. At dito masasabi din natin, no, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailan may di sila malilipol. Ibig sabihin, pinoprotektahan niya at binibigyan niya ng buhay. Sabi dito, at hindi sila aagawin sa aking kamay, inuman. Hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. From that word, pinoprotektahan niya nga yung mga tupa dahil siya ay pastol. So ang tanong, no, ah, siya ba at ang ama ay parehong pastol? Yes, pareho silang pastol kasi ang sabi dito, ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila sa lahat. So ibig sabihin, yung mga tupa na inaalagaan niya ay hindi talaga sa kanya. Bagkus ibinigay sa kanya ng ama. At yung amang tinutukoy niya ay higit na dakila kaysa sa lahat. At hindi daw sila maaagaw nino man sa kamay ng ama. So dito makikita natin, hindi daw maaagaw nino man sa kamay ni Yahusha yung mga tupa. Pinoprotektahan niya. Dahil mas dakila sa kanya ang ama, kaya niya nasabi yon kasi sabi dito, hindi daw sila maaagaw nino man sa kamay ng kanyang ama. So pareho ang ama at ang anak na nagpapastol. Pareho silang nagpoprotekta sa mga tupa. Si Yahusha ay hindi from the very start, hindi sa kanya ang mga tupa kasi nga binigay eh. Pag nagbigay, hindi sa'yo yun, kaya nga binigyan ka eh, mga kapatid, no? At doon sila naging isa.
iisa silang pastol. Ayan 'no, hindi yan yung iisa na ano, na talagang iisa sila 'no, kasi, ah, ayan 'no, sa ganitong paraan sila naging iisa. Iisa sila sa layunin, iisa sila sa spiritual 'no, iisa sila ng ano, ng purpose. Parang ganito sa mag-asawa. Sa mag-asawa kasi ganito 'no, sabi dito sa Marcos 10:8-9, sa inyong mga husband 'yan, sabi dito and wife, at ang dalawa'y magiging isa, hindi sila dalawa kundi isa, at pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ayan, yung tinutukoy niyan, si Eva at si Adan. Si Eva at si Adan, dalawang magkahiwalay sila, pero sinabi sinabi ng Diyos sila'y pinag-isa, at sila ay hindi na dalawa kundi isa na sila. Ang tanong 'no, magkahiwalay pa rin naman kayo ng asawa mo, eh, 'di ba? Puwedeng magkahiwalay pa rin kayo ng ano, eh, ng will. Kaya nga minsan hindi kayo nagkakasundo, kasi may gusto yung asawa mo, may gusto ka din. Minsan hindi kayo magkatagpo, 'di ba? Hindi kayo magkatagpo kaya nagkakaroon ng pagtatampuhan, hindi mo iniisip yung feelings ko, pinangungunahan mo ako yung babae, gano'n sa lalaki. Kaya nga nagbibigay ang Diyos ng order, yung lalaki mas mataas kaysa sa babae, para walang nagsasapawan at mayroong kaayusan. Pero dito, paano nasabi ng Diyos na sila iisa kung merong magkaibang layunin yung dalawa? Ang ibig sabihin nun ng pinag-isa, iisa, is yung kanilang naka-tie sila, naka-ano, tawag nun, covenant na tinutukoy dun. Sila ay iisa sa mata ng Diyos. Spiritual na bagay yan mga kapatid. Bagamat sila ay magkahiwalay. Kaya nga sinabi ko, kahit na kayo'y mag-asawa na, magkahiwalay pa rin yung anyo nung inyong mga gusto, yung inyong mga layunin, magkahiwalay pa din. Pero ang purpose ng Diyos na kayo'y mapag-isa is maging isa kayo sa isip at sa damdamin. Ganoon mga kapatid, gano'n yung pagiging isa. At gano'n din yung tinutukoy pagdating kay Yahusha at kay Yahuwah. Si Yahuwah ang Ama, si Yahusha ang Anak. Sila ay iisa sa paanong paraan, sa layunin, sa kaisipan, sa puso. Paano natin masasabi na paano ko pinag-compare yung mag-asawa, magkaiba ng layunin 'no, magkaiba ng will 'no? Si Yahusha din kasi at ang Ama ay si Yahusha meron siyang sariling kagustuhan, meron siyang sariling will. Pero mas inuuna niya yung kalooban ng Ama kaysa sa sarili niyang kalooban. Mababasa natin 'yan dito sa verse na ito. Basahin natin dito sa Luke 22 verse 42. Basahin natin. Ano ang sabi diyan mga kapatid? Siyempre kita. Ayan, sabi niya, "Ama, kung looloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit wag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo." So meron ditong dalawang magkahiwalay na kalooban na pinag-iisa dahil yung anak ay sinusunod yung kalooban ng kanyang ama. Yun ang tinatawag natin na iisa ng kalooban, 'yan. So sa paanong paraan sila naging isa sa John 10:30, wala namang tinutukoy dun na iisa silang Diyos, 'di ba? Ang tinutukoy dun, yung konteksto dun is yung pagiging nilang pastol. Si Yahushua may sariling kalooban, ang Ama may sariling kalooban, pero ang sabi ni Yahushua, "Wag yung kalooban ko, kundi yung kalooban mo yung masunod." Gaya ng mag-asawa, sana sa babae 'no, kapagka sumusunod tayo sa asawa nating lalaki, lalo na kung yung lalaki ay spiritually sa Diyos na, sa Ama na, Amang Yahuwah, hindi na yung sarili lagi nating kalooban yung masusunod.
Kailangan maging isa yung kalooban ng lalaki at ng babae. Yung babae alin, sakop doon sa kalooban din ng lalaki. At yung lalaki naman, isa sa alang-alang din niya yung kalooban ng kanyang asawa. O, di ba? Dalawang magkahiwalay na kalooban. Pero isa sila dahil sila ay mag-asawa. Nakuha niyo? So, ganun yung ama, yung spiritual na bagay patungkol sa ama at sa. So, para maintindihan natin yan din, meron tayong babasahin na medyo mahabang talata. Kasi ang sinasabi natin, ang ama ba ay pastol? Yes. So, paano yung anak ay naging pastol din? Ayan, no? Para magbigyan tayo ng mas malalim na pagkakaunawa diyan, may babasahin tayong talata. Mababasa natin 'yan sa libro ng Ezekiel. Medyo mahaba 'to, pero sana maunawaan natin, 'no? Ayan, basahin natin yung Ezekiel chapter 34. Para maunawaan natin. Kasi sabi ni Yahushua, hindi daw mawawala sa kamay niya yung mga tupa dahil higit daw sa lahat yung nagbigay sa kanya. So merong nagbigay ng tupa kay Yahushua. So yung nagbigay bang yun is pastol din? Yes. So paano natin malalaman dito? Basahin natin. Sinabi sa akin ni Yahuwah, Ezekiel, anak ng tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong ipinapasabi ko, nakatakda na ang parusa sa inyo mga pinuno ng Israel. Sarili lamang ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Yan. Iniinom ninyo ang gatas, nagdaramit kayo ng lana at nagpapatay ng mga pinatabang hayop, ngunit hindi ninyo pinapakain ang mga tupa. Familiar ba? Hindi nyo pinapakain ang mga tupa. Bakit hindi ninyo pinapalakas ang mahihina? Ni ginagamot ang mga may sakit, ni hinihilot ang mga pilay. Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala? Ni ibinabalik ang mga nalalayo. Medyo familiar din sa mga salita ni Yahushua, no? Sa mga parable niya, yung iibon yung 99, tapos hahanapin yung isang nawawala. Ganon kasi yung mga pastol dapat eh. Kung may sakit yung isang tupa, hihilutin, gagamutin, kung may sakit, pakakainin pag nagugutom, di ba? Ganon kasi yung pastol, no? Pero dito sasabihin niya, di ba? Sa halip ay ginagamitan niya sila ng kamay na bakal. Ibig sabihin, pinahihirapan, pinaabuso. Sila'y nangangalat at nilalaban ng mababangis na hayop sapagkat ang mga ito ay walang pastol. Sabi niya, ang mga tupa ko'y, so kanino yung mga tupa? Kay Yahuwah. Sabi niya kasi ang mga tupa ko ay nagkalat sa mga bundok, burol at lahat ng panig ng daigdig, ngunit walang ibig humanap sa kanila. So si Yahuwah ang nagmamay-ari ng tupa at merong mga pastol na itinilaga na nagsasabing sila ay mga pastol, ngunit hindi naman nila inaalagaan at pinapakain mga tupa. So yung mga pastol bang yun at si Yahuwah ay isa? Hindi. Magkaiba sila. Both spiritually and sa katotohanan magkahiwalay sila. Bakit? Kasi yung layunin ni Yahuwah, protektahan yung mga tupa eh. Pero yung ginagawa ng mga pinuno ng Israel, mga pastol, anong ginagawa? Hindi nila inaalagaan yung mga tupa. Kaya sila ay hindi nakikiisa sa layunin ng may-ari ng tupa. Tuloy natin. Dahil dito mga pinuno dinggin ang sinasabi ko. Ako ang Diyos na buhay. Ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapan ng mababangis na hayop sapagkat walang nangangalaga sa mga ito. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. So may mga pastol na noon pa, pero hindi sila iisa ng layunin ng Ama. Hindi nila inaalagaan ang mga tupa ng Diyos. Sa halip na inaalagaan nila ang mga ito, tuloy natin, ang sarili nila ang pinupuso.
pamilyar tayo sa panahon niyan ngayon, 'no? Na sarili lang nila ang kanilang talagang nais na alagaan, hindi yung mga tupa. Eto, merong paalala ang ating Diyos, kaya manginig kayo, kaya makinig kayo mga pastol. Yung mga pastol yung sinasabihan na, "Pakinggan ninyo itong aking sinasabi, laban ako sa inyo, pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi na ninyo mabusog ang inyong sarili." So, yung Diyos yung nagbigay ng karapatan doon sa mga tinatawag niyang mga pastol na pangalagaan yung kanyang mga tupa. So, nagtatalaga ng Diyos ang Diyos ng mga pastol. At sinong may-ari ng tupang yun? Yung Diyos. Pinapaano nga niya, pinapaalaga nga niya, 'di ba? Sabi dito, "Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapapakinabangan ang mga ito." Tuloy natin, si Yahuwah ang mabuting pastol. Ito ang pinapasabi ng Panginoong Yahuwah, "Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa." Sabi niya, "Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking mga tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Titipunin ko sila mula sa iba't ibang dako upang ibalik sa kanilang bayan. Doon ko sila aalagaan sa kaparangan ng Israel." Psalm 23 'to, tsaka yung ano, yung familiar 'to sa sinabi ni Yahushua na yung 99, 'no, at yung isang nawawala. "Aalagaan ko sila sa sariwang pastulan sa tahimik na kaburulan ng Israel, mamamahinga sila sa sariwang pastulan at manginginain ng sariwang damo sa kaburulan ng Israel. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap sa kanila ng kanilang kapahingahan. Hahanapin ko ang nawawala at ibabalik ko ang nalalayo." Sinasabi ni Abba Yahuwah, "Hihilutin ang pilay, palalakasin ang mahihina, ngunit pupuksain ko ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang katarungan." So ang tanong 'no, from the word na ako mismo ang maghahanap sa kanila, ako mismo ang mangangalaga sa kanila, ibig sabihin ba nun ang Ama ay magkakatawang tao para maalagaan yung mga tupa? Ang Ama ba ay bababa mula sa langit para hanapin isa-isa yung mga tupang yun at ibalik sila sa Israel? Ganun ba ang ibig sabihin niyan? Aalamin natin 'no, obviously hindi, obviously hindi. So bakit hindi? 17 sabi dito, "Sa inyo ang aking kawan, ito ang sinasabi ng Diyos na si Yahuwah. Ako ang magiging hukom ninyo, hahatulan ko kayo at ibubukod ang mga tupa sa mga kambing." So diyan pala nakuha ni Yahushua yung sinasabi ng ibubukod yung tupa sa mga kambing, sa Ezekiel. Hindi na kayo nakontento sa panginginain, sinisira pa ninyo ang di ninyo maubos. Bakit hindi na lang kayo uminom hanggang sa ibig ninyo? Bakit binubulabog pa ninyo yung tubig na natitira? Ang kinakain ng aking kawan ay ang tinatapak-tapakan pa ninyo at ang iniinom ay binulabog na ninyong tubig. So yung selfishness ng mga pastol at yung iba ding mga tupa, hindi sila nagbibigayan. Dahil dito, sabi ni Yahuwah, "Ako mismo ang magbubukod-bukod ng malulusog at mahihinang tupa. Ginigit-git ninyo ang sinusuwag ng mahihina hanggang na sila'y mangalat kung saan-saan. Dahil dito, ako ang mangangalaga sa aking kawan at hindi ko papayagang sila'y inyong apihin. Ihihiwalay ko ang mabubuti sa masasama." Yan 'no. So, si Yahuwah ba talaga yung gagawa niyan, mga kapatid? Bababa ba siya mula sa langit upang gawin yan, yung mga bagay na yan? Kasi ako mismo, baka isipin ng iba siya mismo yung bababa. Pero sa 23, meron siyang sasabihin. Ano yung sasabihin niya? "Itatalaga ko sa kanila ang isang hari, tulad ng lingkod kong si David. Siya ang magiging pastol nila. Ako ang si Yahuwah ang magiging Diyos nila at ang mamamahala sa kanila ay isang haring tulad ng lingkod kong si David."
Akong si Yahuwah ang may sabi nito. So yung tanong dun sa tanong natin, si Yahuwah ba yung bababa para hanapin yung mga tupa upang pangalagaan ang mga tupa, upang ah, protektahan yung mga tupa? Hindi. Magtatalaga siya ng isang hari. Si David ba yung tatalaga niya? Hindi. Tulad ng lingkod kong si David. So ang tanong, sino kaya yung haring yon na tulad ng lingkod ni David? Obviously, hindi si David yon. Obviously, hindi si Solomon yon. Obviously, hindi yung mga nasaraang mga hari. Kasi lahat sila nangamatay na. Sino yung haring nabubuhay magpakilanman na itinalaga ng Diyos? Sino? Si Yahushua. Si Yahushua, yung tinutukoy dito na na itatalaga ng Diyos Ama na isang hari at siya yung magiging pastol nila. Si Yahushua ba yun? Yes. Bakit? Ano ang sabi niya dito sa Juan? Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. At binibigyan ko sila ng walang hanggang buhay at kailan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ni numan. Ang aking ama na sa kanila'y nagbigay sa akin ang lalong dakila kaysa sa lahat. Nakuha ninyo, mga kapatid, no? So kaya sinabi yun ni Yahusha na binigay sa kanya ng ama kasi siya yung itinalagang hari na magpapastol sa kanila. Yan. At si Yahuwah ang magiging Diyos at ang mamamahala. Mamamahala sa mga tupa ay sino? Isang lingkod na tulad ni David. Si Yahusha ba ay anak ni David? Yes, dahil nagmula siya sa lahi ni David. Si Yahusha ba ay hari? Yes. Tinawag siyang hari ng mga Hudyo. Siya ang Lion of Judah. Lion of Judah means king ng Judah na nagmula sa lahi ng Judah. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Basahin nga natin sa Matthew 1. Galing ba talaga siya kay David? Tignan natin, no? Ito ang talaan ng mga ninuno ni Yahushua HaMashiach na mula sa angkan ni David. Sabi-sabihin si Yahushua ay mula sa angkan ni David, mga kapatid. Nakuha po ba natin? So, hindi sila diyan ibig sabihin na ako at ang maiisa. Hindi yan ibig sabihin na ano, sila ay isang Diyos. Yung isa lang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun ay si Yahuwah, ang Ama nating nasa langit. So, yung next natin nasasagutin, mga kapatid, no? Ayun sinabi ni Yahushua, di ba kayo yung mga Diyos din? Sinabi ni Yahushua yun, nandito yun. Ayan, di ba sabi niya dito, nagsidampot ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Maraming mabubuting bagay, sabi dito ni Yahushua, maraming mabubuting bagay na mula sa aking ama na ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga yon ang binabato ninyo sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin binabato, kundi sa pamumusong sapagkat ikaw, bagamat ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. So yung kaisipan, no, ng mga Pharisees at yung kaisipan ng mga tao ngayon sa ano sa mga churches na pinag-iisa nila ang ang ating Yahusha, Panginoong Yahusha at ang Ama. Kaya ganoon yung ano. Actually bina-validate nga ng mga ano ng mga churches ngayon eh. Na totoo nga yung kaisipan ng mga Hudyo. Kasi 'di ba babatuhin siya kasi nga ang nasa isip nila is nakikipantay si Yahusha sa Diyos. Ngayon, pag sinabi mo yan, hindi ka pagbabatuhin eh. 'Di ba? Kasi ina-accept na ng mga tao yan, mga kapatid. No? Pero, dininay ba yun ng ating Panginoon? Tinanggap ba yun? Sinabi ba niya na, ano, na, o nga, ang Ama, 'di ba? Pwede naman sabihin na, ano sumang-ayon siya eh. Pwede naman siya sumang-ayon sa mga Hudyo eh. 'Di ba? Pero yun ba ang ginawa niya? Hindi.
Bagkus sinabi niya ito, sinagot ni Yahushua, "Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi kayo'y mga Diyos?" Ayan, saang ano, bahagi ng kautusan niya sinabi yan? Mababasa natin yan dito sa Psalm 82 verse 6 to 7. Basahin nga natin mga kapatid. Ayan, siguro basahin natin ng mula 1 para mabigyan lang tayo ng context. Ayan 'no, basahin natin, basahin natin 'no. Sabi dito, "Ang Diyos ang namumuno ng pulong sa kalangitan." Medyo malalim 'to, medyo mahirap 'tong nguyain, pero intindihin ninyo. So dito makikita natin meron daw pulong, may kapulungan. Sa Israel merong tinatawag na Sanhedrin. So sino-sino yung mga nandun sa Sanhedrin? Sila yung mga kapulungan ng mga Pharisees. So from the word na kapulungan, may mga pinuno doon at merong isang namumuno. Sino yun? Yung punong pari. Kaya nga siya tinawag na punong pari kasi siya yung pinaka-head ng mga Sanhedrin, mga kapatid, 'no? So sa langit meron din pala daw gano'n, may kapulungan din sa kalangitan at ang namumuno doon walang iba kundi si Yahuwah. Kasi siya yung Diyos, 'di ba? Eto, sa pulong ng mga Diyos, ganito ang kapasyahan. So, bakit tinawag eto, may Diyos dito. Ito, tingnan natin, may Diyos dito, tinatawag na Diyos dito, siya yung namumuno, si Yahuwah, yung kataas-taasang Diyos. Pero bakit tinawag na mga Diyos yung mga kasama sa pulong? Kasi minsan kasi nami-misinterpret natin na kapagka sinabing Diyos, automatically, ah, ang Ama na kaagad yun, mga kapatid. Ang Ama natin yung kataas-taasang Diyos. Hindi 'to mauunawaan ng mga ano, ng mga yumayakap sa oneness. Hindi 'to mauunawaan 'no, pero kayo, dahil meron na kayong kaisipan at naiintindihan niyo yung pagkakaiba ng Ama at ng Anak, kaya ko 'to ine-explain sa inyo, mga kapatid. So, bakit tinawag na mga Diyos yung mga kasama sa pulong sa langit? Sino ba yung mga kasama dun sa pulong sa langit, mga kapatid? Sino ba? Eh, di yung mga anghel, yung mga angels, mga kapatid. Sila yung mga nagpupulong dun sa langit. Alam nga namang mga tao yun, 'di ba? Eh, wala namang tao dun sa langit, mga kapatid, 'no? So dito makikita natin 'no, para maintindihan natin ano ba yung ibig sabihin ng Diyos. Basahin natin sa interlinear, ah, Psalm 82 verse 1 to 2, interlinear. Ayan, "God standeth in the congregation of the mighty, and He judges among the gods." Kung titingnan natin, mga kapatid, 'no, ah, yung ginamit dito sa una, ayan 'no, siya ang namumuno sa ano, sa pulong ng mga Diyos. Tingnan nga natin sa ano, kasi ito magandang balita 'to, eh. Tingnan natin sa dating Biblia. Ayan, ito mas ano, mas medyo, malapit 'no. "Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng mga Diyos, siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos." So ang tanong 'no, ah, ano yung Diyos na ginamit dito? Kung titingnan natin yung ano, yung interliner diyan, mighty. Ano ba ibig sabihin ng mighty? L. Ang ibig sabihin ng mighty o L
Ang short ng L ay ang ano, ang kabuuan ng salita ay Elohim, El, sabihin niyang God, mighty men, men of rank, mighty heroes, angels, pwedeng angels. Ang ibig sabihin ng Diyos na ginamit doon, no, Elohim. O pwedeng false God, yung yung Diyos ng mundong ito, sa libutan ito, sino? Si Satan. So tinawag din si Satan na Diyos, di ba? Pero same word na ginamit, El, magkaiba lang ng meaning. Ibig sabihin kasi ng L ay mighty. Ano ba ibig sabihin ng mighty? Malakas. Ano ba ibig sabihin ng malakas? Mighty meaning. Tingnan nga natin. Ano ba meaning ng mighty? Ayan, malakas. ah Powerful. Ayun, ruler. Yan, mga mighty men. Mga malalakas sa lipunan. Yan, sila ay tinatawag na mga mighty. So ang tanong, no? Ah, puntahan natin. Saan ba yun ulit? Ayan. Pero yung L, pwede rin siyang tumukoy sa Diyos. The one true God, Jehovah o Yahuwah. So madami pa ng meaning ang Diyos. Pwedeng tumukoy sa mga tao, pwedeng tumukoy sa mga anghel, pwedeng tumukoy sa mga Diyos-Diyosan, at pwede rin tumukoy sa Ama na si Yahuwah. Nakuha po ninyo, mga kapatid, yung idea. Nakuha ninyo yung idea. So dito, basahin natin muli. Basahin natin muli, no? And he judges among the gods. So yung mighty at yung gods, parehas ng pagkakagamit yan, mga kapatid. So itong gods na to, hindi ito yung ama. Kung hindi, ito yung mga angels. O tinatawag na mga mighty, mga ruler. Actually, sa Revelation, mga kapatid, no, may 12 elders yung ang Diyos natin sa langit. Basahin natin sa Revelation. Yung nakita ng ayan, ayan, no. Sa Revelation 4:10, basahin natin. Revelation 4:10. Kasama to sa exam, ha? Pag sinabi ba natin Diyos, yung ama ba yun? O mayroon pang ibang meaning ng Diyos? Ayan. Ayan, meron na kayong idea, ha? I-list down niyo yan, i-list down niyo yan. Revelation 4:10, ano sabi dito? Ang 24 na matatandang pinuno naman ay nagpatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaupo doon. Ang nabubuhay magpakailanman, nilalagay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabi. So dito makikita natin, no, na mayroon 24. Tignan na nga natin. Ayan, no? Mayroon 24 na trono doon sa langit. Ang nakaupo doon ay 24 na matatanda din. Sila, nakikita, i-visualize nyo, ha. Meron ba tayong makikita ang ganun? Para ma-visualize natin. 24 thrones, images. Para ma-visualize lang ninyo. Ito. Ayan, no? Isipin ninyo, ay, baka ang labo naman. Bakit naman ganito? Oh, ito, mas malinaw. Ayan. Nakikita po ninyo, mga kapatid. Nakita ninyo? So dito, makikita ninyo, meron daw 24 na, ano, na tono. At yung nasa gitna nila, si Yahuwah. At sinabi doon, yung 24 na trono yun, mayroon nakaupo na 24 na matatanda. So ang tanong, no, sila ba yung tinatawag na kapulungan doon sa langit? Di ba?
napagdudugtong-dugtong natin, napagdudugtong-dugtong natin ah, yung mga kasulatan. Kahit naman sa ano, sa Senado, eh. Kung maalala natin 'no, yung mga nakaraan 'di ba, si ano, sino ba yung ano, Senate President, si Mig Zubiri. Napatalsik daw siya, yung pumalit sa kanya sino? Updated ba kayo dun? Ang pumalit sa kanya si Escudero. So ang tanong, ilan ba lahat yung senador? 24. Dahil sila ay legislative, gumagawa sila ng mga batas. 24 silang nandoon. So nakita natin yung idea 'no, na kung sa lupa meron ding mga gano'ng mga bagay. Yung Senate President nila, yung pinuno nila doon. Sa langit meron din gano'n. Yung pinuno nga lang do'n, si Yahuwah, hindi si Zubiri, no, o kung sino man 'no. Si Yahuwah yung pinuno doon at yung 24 na nandoon is yung mga tinatawag na gods o mighty men o matatandang mga pinuno. Kung sa lupa, Senate President ta's yung mga ano, yung mga kasama niya mga senador, senators. Ayan, naunawaan po ninyo mga kapatid. So pag sinabi nating Diyos, eto, saan na ba yun? Ayan, si Yahuwah tumatayo sa kapisanan ng mga pinuno, mga angels, mga mga mighty men. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos, ng mga mighty men, no? So ang tanong, si Yahusha ba bahagi yon ng kapisanan ng Diyos? Mighty man ba si Yahusha? Dati ba siyang nasa langit? Anong ginagawa niya dun sa langit? Kung dati siyang nasa langit, ano ba, natutulog ba siya dun? Ano ba yun? Ano ba, nag-uutos ba siya dun? Ano bang ginagawa niya dun? O kasama siya dun sa kapisanan? Actually, kasama siya sa kapisanan. Bakit? Kasi dun sa Revelation 4, pumasok siya dun sa kapisanan eh. Siya yung nagbukas ng scroll. Mababasa natin yan sa Revelation, mga kapatid. Pero, ano muna tayo? Tuloy natin hanggang 7. Tuloy natin hanggang 7. Sabi dito, hanggang kailan magsisihatol kayo sa kalikuan? Magsisigalang sa mga pagkatao ng masama. Sabi dito, hatulan mo ang mga dukha at ulila, gawan mo ng kaganapan ang namimighati at walang nagkakandili. So dito, mga kapatid, no, yung mga gods o yung mga ano, sa isang hari, pagka ang isang hari kasi meron siyang tinatawag na mga advisors. Di ba? Yung mga, for example, yung pinanood natin sa ano, yung kay Daniel, si Daniel isa siya sa mga advisor ng hari. 'Di ba nga pinagkaisahan siya ng mga adviser, anong ginawa sa kanya? Pinakain siya dun sa leon, pinapunta siya dun sa lions den. So ibig sabihin, yung hari kailangan niya ng ano, may mga adviser siya. Ang Diyos din pala may mga adviser sa langit. So paano natin nasabi na adviser yung mga ano, yung mga nandun sa pulong? Kasi sinabi niya dito, hatulan mo ang mga dukha. Yan ang sabi dito, hanggang kailan makisihatol kayo ng kalikuan? Hindi naman yan sasabihin ng walang karapatang mag-advise. So, sino ka para sabihan ako ng gano'n kung ako ang Diyos? Di ba? Kung ako ang pinuno, sino ka para sabihan akong gano'n? Unless binigyan kita ng karapatan na sabihan mo ako ng gano'n. Nakuha niyo? Nakuha niyo? Kasi si Job, walang karapatan yun eh. Yung nagtanong siya sa Diyos, si Job. Kaya si Job. Di ba ano siya, namighati siya. Tapos tinanong niya ang Diyos. Pero wala siyang karapatan. Ano sabi niya? Sino ka? Nasaan ka nung ginawa ko ang langit, nung patibayan ng mga lupa? Nasaan ka nung gano'n, di ba? Pero dito, yung mga pinuno, tinatanggap ni Yehovah yung mga advices nila. Sabi dito, sa 5, hindi nila nalalaman, ni nauunawaan man, sila yung nagsisilakad ng paro at parito sa kadiliman. Lahat ng patibayan ng lupa ay nangakilos. Aking sinabi, sino yung nagsabi? Si Yahuwah. Aking sinabi,
kayo'y mga Diyos at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. So, ibig sabihin mga kapatid 'no, nung sinabi ni Yahuwah, kayo'y mga Diyos, hindi niya sinabi na kayo ay na tayo at ikaw at ako isa, 'no, hindi niya sinabing gano'n. Kasi hindi gano'n yung ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ng sinabi niyang kayo'y mga Diyos, ibig sabihin kayo ay mga anak ng kataas-taasan. Yun ang ibig sabihin niya ng kayo'y mga Diyos. Nakuha ninyo? So, i-relate natin sinabi ni Yahushua. Ang sabi ni Yahushua dito sa John, sinagot sila ni Yahushua, "Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos?" So, ano ibig sabihin ni Yahushua diyan? Ibig sabihin na nasusulat na yung mga Fariseo kung tinatanggap nila sa kanilang sarili at inaangkin nila, sila yung mga anak ng kataas-taasan. Sila yung mga mighty naman talaga yung mga Pharisees kasi sila yung namumuno, eh. Kaya nga sila Sanhedrin, eh, 'no? Sa 35, kung tinawag niyang mga Diyos yaong dinatnan ng salita ng Diyos at hindi mangyayaring sirain ng kasulatan. Sinasabi ba ninyo tungkol sa kanya, ang pinabanal ng Ama at sinugo sa sanlibutan, ikaw ay namumusong sapagkat sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Parang niya sinasabi, hindi ba't tayo lahat ang anak ng Diyos? Kasi sinabi dito ano, eh, sabi niya dito, kayong lahat ay anak ng kataas-taasan. Kini-claim ng mga Fariseo na sila'y mga anak ng Diyos. Pero bakit nila babatuhin si Yahushua kung sasabihin ni Yahushua kung anak ng Diyos? Ibig sabihin pare-pareho lang silang mga Diyos, mga ano, mga mighty men, hindi 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 yung kataas-taasan Diyos ang tinutukoy natin mga kapatid, Kasi si Yahuwah ang kataas-taasang Diyos. Nakuha natin. So, walang maliit na Diyos na tinatawag, walang gano'n. Ang ibig sabihin ng 'pag tinawag kang Diyos, anak ka ng kataas-taasan. Alright? Ibig sabihin nun, ah, mighty ka, royal, 'yan. Yung tinawag natin kanina dito sa ano natin, puntahan niyo 'to, itong ano na 'to, itong, naka-ano naman 'to, naka-video naman 'to, 'no, kung anong ibig sabihin ng definition ng Diyos. Alright 'no, tuloy natin mga kapatid. May tanong po ba dun? May naguguluhan? Merong ano, merong kaya medyo ano, kaya ko hindi inaano, ina-allow din sa atin 'no, na sabihin natin Diyos anak. Kasi ang ibig sabihin ng Diyos anak is parang isa sila ng Diyos tapos meron lang silang kapahayagan na magkaiba. Nakuha niyo? Walang walang verse na nagsasabing Diyos anak, mga kapatid. Kung meron man, wala, eh. Kung meron man, hanapin ninyo tapos pag-usapan natin, pero kung wala, wag natin gamitin. Nakuha ninyo? Wag natin gamitin 'yun. Ang ano, si Yahushua ay anak ng Diyos. Kasi sinabi niya ito, eh, yung kasunod, eh. Ano naman sinabi niya nung kasunod na 'yun? Ayan, oh, sapagkat sinasabi ko na ako ang anak ng Diyos. So, ang sagot niya doon sa mga Fariseo, hindi, "Tama kayo, ako nga ang Diyos." Ang sinasabi niya, "Ako ay anak ng Diyos." 'Di ba? Sabi sa kasulatan ninyo, kayo'y tinawag na mga Diyos. Kini-claim ninyo kayo'y mga anak ng Diyos. Bakit niyo ako babatuhin kung sasabihin kong ako ang anak ng Diyos? Nakuha ninyo? So, parang, ah, hypocrisy ang dating nun sa mga Pharisees. Hypocrisy ang ibig sabihin nun sa mga Pharisees. Sabi dito, kung hindi ko ginagawa ang aking gawa, ang mga gawa ng aking Ama ay huwag ninyo akong sampalatayanan. Datapwat kung ginagawa ko ang mga yaon, hindi kayo nagsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa, upang malaman ninyo at maunawaan na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama. Iisa ba 'yan? Hindi. Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, ang Ama ba ang ating Ama ba ay nasa inyo?
Ayan. Kayo ba ay nasa Ama? Yan ang tanong ko. Ang Ama pa nasa inyo, kayo ba ay nasa Ama? Ang tanong, kayo ba at ang Ama ay iisa? Hindi. Pero 'pag sinabi kong ako'y nasa Ama, sabihin ng kalooban ng Ama ginagawa. 'Pag sinabi ang Ama ay nasa akin, ginaganap ko yung kanyang mga gawa. Nakuha ninyo? Kaya ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama. Tayong lahat ay nasa iisang katawan. At tayo ay nakapag-isa kay Kristo. Kung paano ang asawang lalaki at ang asawang babae ay iisa, gano'n din tayo, iisa tayo sa Panginoong. At kung paano ang Ama at ang Anak ay iisa, iisa din tayo. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Malinaw po ba, mga kapatid? Malinaw po ba? Sige po, tanong po tayo kung meron tayong gustong i-clarify. Meron pa tayong gustong i-clarify kasi hindi yan na-i-explain ng maayos sa mga sa mga tawag dun, sa mga churches. Yung ganyan, yung mga binabasa natin ngayon, mga kapatid. Ano po? Kasi doon na rin ako mag-aano mag-e-end, mga kapatid, no? Ah, total naka-notes na yan, kasama yan sa exam at spoiler alert, no? Laki chance yung pumasa kung maunawaan po ninyo yan, mga kapatid. Purihin ng Diyos, nabalik ko na po. Sis, Russell, pwede ikaw na yung magtuloy. Hallelujah. I-close ko na po ba? Para hindi po mahaba. Na? Tutulin niyo na po. Okay na.